Sa mga ganyang pakulo, putang ina dyan ako galit. Ang kulit ng costume, dalawa yung puwet. Kala mo maangas ka niyan, ungas ka? Hindi pa pumuputok yung pistol, butas-butas na! Tangina, feeling mo ang galing mo. Kaya ka lang nagtaong grasa para takpan yung batik mo, bulbul. Everybody say, moo! Moo! Siya si Shernan. Sikat. Ang pagiging veterano, nakatatak na sa kanyang balat. Batikang freestyler ng Muntinlupa sa sobrang husay mag-on the spot. Huwag mo na kayong matawa. Tangina, obvious ba? Intro pa lang, nagmamarka na. Pero may tanong lang ako sa'yo, Mr. Number 2. Sabi ni Sinyo, mukha ka daw baka. Anong masasabi mo? Hindi, joke lang. Alam namin na di ka masyadong tao. Kahit di ka na magsabi. Na-appreciate namin yung mga pilit mong pakikisama sa amin. Nakikiputrip ka kahit hindi mo trip yung nakahain, pinipilit makarami. Tinitiis yung wonton mami kahit cravings mo dayami. Pero pansin niyo ba, buhat nang nagkapitilaygo siya? Yung mga post niya punong-puno ng kadramahan. Ulul, hindi ganun kalalayan, di ka dadaling yan sa kamatayan. May paiyak-iyak pang nalalaman para yung mga fans niya siya'y kaawaan. Putang inang baka to, pati sarili ginagatasan. Diba? Kasi sa sobrang focus niya daw, kaya niyang magjakul kahit marami siyang pinagdadaanan. At sa sobrang dami niya namang pinagdadaanan, nakalimutan niya ng punasan. Lumaki siyang galit sa magulang. Sinabi niya yan mula pa pagkabata. Nagsimula yon 5 years old nung nanganak yung aso nilang alaga. May humirit ng batik, binuwat siya ng lasing niyang tatay mula sa kama. Ipamimigay ka na sana, nagsalita ka lang ng papa. Kaya nga kung ano-ano ng pagre-rebelde ginagawa nito dito, di ba? Ultimo yung liga na dadamay na sa kabaduyan mo ng sobra. Matabang nag-costume ng bestida, tas ang pangalan daw Fiona. Fiona, dapat Dalmay. Maganda at mabait. Masunurin tsaka sweet. Panganay sa 101 na magkakapatid. Tanginan to, sobrang itim daw ng pagkatao niya, pinapaputi na siya ng Diyos. Pakyo, dinidesignan ka lang. Assuming ka masyado. Pinapaalala niya lang yung mga atraso sa mga napamunuan mo na kampo. Kaya kung nagtatanong ka kung bakit pinagmukha ka niyang aso para isampal sa pagmumukha mong wala kang karapatang magpakaamo. Asong-aso o galit-asal, walang pagkakaiba, walang pakialam sa tao sa paligid. Importante lang sa'yo, makakain ka. Bumaho at kumalat man yung bahay, di bali na. Di lang naman siya yung kahiya-hiya, pati yung ibang nakatira, nandyan sila, laging handang ligpitin yung mga tinaingyakin ng ina. Laban niya kay Sinyo, pinili niyang estilo, kalkala ng buhay, siraan ng pamilya. Yan yung galawan niyang balahura. Kung sa bagay, di naman bago sa isang aso ang pangangalkal ng basura. Nagpatupad ng rule na bawal mandamay, pero ginagawa mo din, nak ng puta si Bantay, kumain na naman ng suka. Nung kalaban mo si Akata, tahol ka ng tahol. May tangka pang kakanain. Pero nung napadpad sa lugar mo, di mo rin pala kakagatin. Ano na? Kala ko ba ma-pride? Yung pakikipagbati mo yata alanganin. Hindi na kasi mabenta, kaya napilitang patawarin. Alam mo kasing puno yung plato niya ngayon at may respeto ka na pwede mong kuhain. Ganyan talaga yung mga aso nakatanghod sa harap ng kumakain. Takina, kaibigan, sinadya kong kantiin ka. Alam mo ba kung bakit? Wala lang, masyado ka kasing cute pag nagagalit. Alam kong ribat na ribat ka na at nagiinit na din ang iyong anit, basta lagi mong tatandaan, pag di ka tumahol, hindi counted.